16. Mateo chapter 5, verse 13 to 16. Ganito po ang sabi ng Biblia, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumaba, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang anumang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kaya ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok, ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaliligasan ng isang ilawan at ilalagay sa isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na kayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tayo may manalangin. Banal namin Diyos sa langit, papalain niyo po ang iyong mga salita at ang magsasalita at ang may kiniling salita. Patawarin niyo po kami, kasihan po kami Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po. Ating pag-uusapan, in Christ alone is the holiness of soul winning. Ay, ibig sabihin niya, na kay Kristo lamang ang magandang buhay para mapaniwala ang tao. Dahil mayroon pong mag-akay ng kaluluwa kung ang nag-aakay hindi maayos ang buhay. Tama na? Ang idea po ng tao ay naligtas doon po sa verse 16, sabi niya, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na sa langit. Yan po ang ibig sabihin ng mga taong naakay sa Panginoon. Yung mga taong natututong magpuri sa Diyos. Yung mga taong natututong magpasalamat, maglingkod at magalak sa Diyos. Amen? Pero ang pinakailangan po natin mga minamahal na Kristiyano sa mag-aakay ng kaluluwa ay yung pagiging kakaiba ang buhay. Yung pinagong buhay. Yung banal na buhay. Amen? Kaya din, sapagat ang sabi po, tayo yung asin ng sanglibutan. At tayo ang ilaw ng sanglibutan. Mayroon na tayo Kristiyano makapag-akay ng kaluluwa kung tayo mismo nabubuhay sa dilim. Mabuha, mahirap mag-akay ng kaluluwa, mahirap paniwala yung mga taong tayo na kay Kristo kung ang ating buhay walang kalasa-lasa. Tayo ba ang ibig sabihin lang ng talatang ito? May lalarawan natin ang mundo na nasa bulok na kalagayan. Sapagkat ang asin ay hindi lamang pangpalasa, ito po yung pang-preserba. Sa nabubulok, kaya nilalagyan po natin ang ulam ng asin o isda ng asin para huwag mahati, para huwag mabulok. Kaya ang Kristiyano dapat ay hindi bulok. Siya yung lumalaban sa kabulukan. Right? Mahirap mag-akay ng kaluluwa kung tayo mismo ay mga bulok na rin. Mahirap po mag-akay ng kaluluwa kung tayo mismo ay nabubuhay na rin sa dilim. Di balik mo ang kulay ay madilim, huwag lang ang buhay ay madilim. Right? Amen? Dahil po kasi sinasabi ganito, anong talata nating binasa, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Dapat halata tayo na tayo'y na kay Kristo sa harapan ng mga tao. Ay kitang-kita ang pagbabago. Amen? Mahirap po mag-akay ng kaluluwa. Dahil kita ho tayo, kita ho ang buhay ng ating kapitbahay. Amen? Obserbado ng ang ating buhay ng ating mga kaklase. Obserbado ng ating mga katrabaho ang ating buhay. Dapat ang ating buhay lumiliwanag para ang iba'y lumuluwalhati din sa Diyos. Mayroon pong mag-akay ng kaluluwa yung buhay na walang pagbabago. Our main emphasis sa ating topic is distinctiveness and or good Christians testimony in soul winning. Ayun po yung napakalaking bahagi po. Minsan kahit ang tao hindi naimig ay nakakapag-akay na ng kaluluwa dahil ng kanyang ugali.
Tingnan po 1 Peter chapter 3 verse 1. Ganito sabi ng Biblia. Ano sabi niya? Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumatalimas salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kaliganyang asawang babae. Kaya napakahalaga po ng ating buhay na patotoo. Kahit hindi magsalita ng maka-Diyos, ay demonyo naman ang iyong buhay. Wala na eh. Right? Amen? Kaya masabi mo kay Kristiyano, Baptist, may pag-asa ng langit, nakakabingi lang yan kung ang buhay mo'y taliwas. At yung aming buhay taliwas sa aking sinasabi. Nakakabingi lang yan. Pero kahit hindi ka nagsasalita, di lalo na, kung nagsasalita ka na, kaayon pa ang buhay. Ayun, bago natin taklo ba ng ilaw ng balde, sapagat ang ilaw, kaya ginawang ilaw para lumiwanag. Wag mo nating padilimin ang ating buhay. Wag mo nating alisin ang lasa ng ating buhay. Sapagat ay makapag-akin ng kaluluwa kung ating buhay ay kapanipaniwala pa. Amen? So yun mga ating Christian. In Christ alone is the holiness of soul winning. Ang hindi po natin yung pagiging iba. Ang kapatid, ang laki ng iba ng liwanag at dilim. Right? Hindi ho talaga magkapareho ang liwanag at dilim. Kaya dapat ang ating buhay Kristiyano ay malaki ang pagkakaiba sa hindi Kristiyano. Dahil bakit ko pa aakayin sila kung kapareho ka rin naman nila. Amen? Amen? Malaki ang pagkakaiba ng liwanag at dilim. Kaya dapat may kay Baptist, member ng God is Able Baptist Church. Iba dapat ang iyong buhay. Amen? Amen? Una, why the true believers were expected to be different to the world. May magandang patotoo. Number 1, verses 1 to 3, chapter 5. Ito po sabi. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok. Okay lang. Nasabi niya, at ang kapo niya ay nagsilapi sa kanya ang kanyang mga lagay. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga may mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Why the true believers? Kayo true believers? Kayo ba ay tunay na sinong sanglibutan? Kayo ba ay liwanag ng sanglibutan? Kaya liwanag pag-ahaw. Amen! Yan nga'y may gas pa. Yan nga'y may gasolina pa. Amen! Baka tayo kukutap-kutap na. Baka tayo kukuti-kutitap ka lang. Baka ang ating buhay ay kasing buhay na rin ng iyong kapitbahay na wala kay Kristo. Nakakalungkot siya. Nakakaawa yan. Unang mga kapatid, why different? In Christ alone is the holiness of soul winning. Maganda hong tayo namin ang kalawa na may kabanalan ng ating buhay. May kakaiba ang ating buhay. May pagbabago ang ating buhay. Why? Because of different way to esteem self. Because of different way to esteem self.
Ayaw po ang ating pong buhay kaya kakaiba. Dahil iba tayong tumingin, umistima ng sarili. Right? Sabi, mapapalad ang may mapagpakumbabang loob. Alam mo kapatid, pag ikaw ay napakayabang na Kristiyano, hindi ka makakaakay ng kaluluwa. Pag ikaw ay napaka-arroganting Kristiyano, hindi ka makakapag-akay ng kaluluwa. Dapat ang ating pagtanaw sa sarili ay kakaiba kaysa paningin o pagtanaw ng mundo sa kanilang sarili. Ay ba ang tao ng mundo? Wala nang magaling kundi sarili. Wala nang ipinagbida kundi sarili. Wala nang ipinagmalaki kundi ang kanilang natupad at naganap. At sasabihin pa, kung wala sa akin, kung wala ako, paano kayo? Yun ang mga taong dapat isinusog po na sa kanal. Right? Ganyan po ang sabi ng Biblia, poor in spirit. Ay mga kapatid, dito makikita na tayo kakaiba. Ang tingin natin sa ating sarili, kung wala ang Diyos, walang magaling-galing. Right? Because of different way to esteem self. The word poor in spirit, one who is deeply sensible of his spiritual poverty and wretchedness. Pag sinabi poor in spirit, ikaw ay nagmamalay, nararamdaman mo na ikaw ay pulubi spiritually at masama. At hikaho sa tunay na kayamanan, na ikaw ay nangangatal, buhay na nangangatal, at nangangailangan ng iyong kalwa at palubog, at kaya ikaw ay natatakot, gusto mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Dahil nakita mo yung sariling masama at makasalanan na walang may pagmamal. Right? Tayo po ang nakakahila. Alam ang kaibahan mo ng buhay Kristiyano? Ay because of different way to esteem self. Pagka kayo Kristiyano na mga kapatid, hindi na dapat tayo akalamin kung sino. Itsura ng kayo doon, walang mananasa. Bakit walang mananasa? Dinala niya ang iyo at aking kasalanan. Ibig sabihin sa paningin ng Diyos, wala talaga tayong manasa-nasa. Magpakatangos-tangos ng ilong niya. Kung wala ka kay Kristo, wala rin. Amen? Ano pa sa Israel? Frontliner lang yung matatangos ang ilong. Papatayin lang yan sa gera. Amen? Ay, ang kapurihan ng buhay ay si Kristo. Oh. Sabi nga ni Pablo, gano'ng dapat pagmamangkuri ni Pablo, but if I have something to boast in this life, that is in Christ, cross alone. Are you with me? Kasi pag ikaw ay nagmamalay sa iyong kasalanan, ikaw ay marumi. Hihingi ka lang namin ng awa. Number one, our distinctiveness from the world. Ang mundo, akala mo kung sino eh, di ka? Kaya nakalungkot naman, may kayo Kristiyano, akala mo kung sino eh. Paano na yan? Right? Ang mahirap niya, wala na yung wala na, wala yung hindi wala, di ka alam kung sino pa rin. Si David nga, tingin niya sa kanya ito, gayong sinari mayaman. Alam mo, ano pakapulubi sa atin yung kasalanan? Kasi ang tunay na mangyaman, yung tayo ay acceptable sa Diyos. Pero we are not all acceptable before God because we are all sinners. And we must be conscious how sinful and wretched and vile we are before God. Amen? Kung tayo nag-aamay ng kaluluwa, ang ating kahigitan ay ang ating kababaan. Hindi ang ating kayabangan. Number two, because of different way to esteem sin. Our distinctiveness, ang ating pagiging ilaw sa mundo. Amen. Pag sinabing ilaw, papansin-pansin, nakakaakay. Mayroon ng may ilaw, inadapa pa. Right?
Yung maganda, yung mga nasa dilim, kaya natutong lumakad ng ayos, natanglawan mo. Paano nakakita sa iyo ng buhay na kakaiba? Ano yung kakaiba? Yung buhay na ang tingin sa sarili, walang may pagmamalaki. Kundi biyaya ng Diyos. Because of different way to esteem self, and then number 2, because of different way to esteem sin. Yan yung verse 4. Verse 4. Ayaw mo mga minamahal. Tayo ay nagliliwanag sa iba. Baka magamit tayo ng iba. Kung tayo ay may ibang pag-istima sa kasalanan. Right. Ano po sabi ng talata? Verse 3. Verse 4. Blessed are they that mourn. Blessed are they that mourn. Ang sino man na nakakaramdam ng spiritual poverty, yung kapulubihan, yung kawalang kagandahan sa kanyang spiritual na buhay, mourn after God. Natinaan niyo ba yun? Ano magandang illustration din? Kapag ikaw ay nakakamalay ng iyong bankruptcy, ng iyong kawalan, ng iyong kahungkagan, ng iyong kasamahan, ang susunod diyan, tatanis ka. Ang susunod diyan, ano ba yung word? Nakakapis ka. Alam mo, pinakamagandang pagkakaiba ng Kristiyano sa mundo, yung ikaw ay nakakapis sa balik. Right? Ngayon, bigyan nag-aakay sa kasalanan, ikaw mismo tuwarin sa kasalanan. Nag-aakay ka ng mga tao para mabago ang buhay nila. Lalo, maalis sila sa kasalanan. Paano mo silang ahanguin sa ganong kagalakan ng kasalanan? Kung ikaw mismo sa iyong kasalanan, kitang-kita mo naman, ay nag-aakala ka rin. Tama? Because of different way to esteem sin. That is those who feeling their spiritual poverty mourn after God, lamenting the iniquity that separated them from the fountain of blessedness. Ewan ko kung yung nararamdaman yan. Kapag ang isang tao ay tuwing naliligtas, ramdam na ramdam niya ang kawalan niyang pag-asa. Ramdam na ramdam niya ang kanyang kawalan. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagiging bagsak at walang buhay. Kaya siya tumitikhaw, kaya siya tumiiyak, kaya siya nakahapis. Lord, maawa ka sa akin at ng makasalanan. Number 2, because of different way to esteem sin. Ayan po yung bagong buhay, yung kabanalan ng buhay, hindi naman sinless. Ang magandang buhay na nakikita sa ating nag-aakay ng kaluluwa, yung mismong tayo ay siphayong sa pag-istima sa kasalanan. Amen? Ay sabi ko talaga, mapalad silang nangahahapis. Bago po dumating yung 13 to 16, kayo ang asin ng sanglibutan, kayo ang ilaw ng sanglibutan, bakit po yung naging nangyari? Ano pinag-uugotan niyo? Ang tinatawag kong asin na dapat ay kakaibang buhay sa mundo, yung mga taong poor in spirit, yung mga taong mourning in spirit. Siyempre, pag nakita mo ang kasalanan mo, hindi ka mapapakali. Ang bigat, di ba? Nabigat ba ang kasalanan? Kayo ba ay nakaranas magalit? Kami mag-asawa, pagka kami meron din pagkakaintindi. Ang bigat. Hindi ko yata, halimbawa kami nag-away Lunes, para hindi ko kaya dumating ng Martes ng masaya. Kaya kung hindi siya nalapit sa akin, ako lalapit. Ako lagi na. Bakit ba ganun yun? Napakapagpakbaba ko talaga. Kasi hirap yung magmatigas eh. Alam mo naman, hindi ka masaya eh.
Sa totoo na, pag may samahan ko, ramdam ko bigat. Lalo pag nakakaisip ng malaswa, nabigat. Iba po kayo, baka iba sa inyo eh. Pag naisip ng malaswa, gagatungan pa ng internet. Amen? Pero pagka Kristiyano, bigat, di ba? Amen? Pag may galit, pag sama ng loob. Yun na lang, ako yung nagsasalita. Para ako nakapagsalita ng lampas, ako'y conscious eh. Namayaling nga po lampas kayo pa rin. Mamaya ako'y aali-ali na paganda-ganda ng salita para lang mapagkan yung puso ko baka nagaling siya sa akin. Kasi ako'y conscious sa bagay na para ako'y nakagawa ng balik. Right? Yan po ang magandang pagbabago dapat nakikita ng mundo. Amen? Eh sa mundo eh. O sugalan sa labas, okay lang. Halikan sa tabi ng daan, baptisyon, okay lang. Sugalan, balikan, okay lang. No hard feelings. Walang burden, walang bigat ang budhi. Pero mapalad silang tumatangis. Mapalad silang nahapis. Yung dapat ang nakikita sa iyo sa akin ng mundo. Amen? Alam ko, marami sa atin, kaya hindi nakakasimba, may mga kanya-kanya dahilan. At alam po ng Diyos, huwag po kayo mag-sorry sa atin. Kasi alam naman po ng Diyos yung lahat talagang lehitimong dahilan natin. Amen? Hindi kayo sa akin mananagot, sa Diyos kayo mananagot. Pero ito naman ay walang dahilan. At hindi ka nasimba, pero walang balikan sa buti. Tilig ka na. Amen. Amen? Amen. Right. Alam ko ng Diyos ang lahat ng ating buhay. Dito mga kapatid, pagka hindi Kristyano, hindi na iniisip yung sasabihin ng tao. Ang iniisip mo lang, kita ko ng Diyos eh. Amen. Dahil pwede naman tayo magtago sa tao. Ang problema nito, hindi tayo nakakapagtago sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mapapalad silang nahahapis. Ano ba yung nahahapis? Sino makakapaglarawan na naghahapis? Hindi ito yung parang ginasasiyan na, hindi ko yun. Yun yung hinagpis. Ano? Pero yung hapis, yung bang ikaw ay lungkot na lungkot. Ikaw ay bagbag na bagbag. Ikaw ay bigat na bigat ang iyong kalooban. Saan? Ay, tsak sa kasalanan yun. Kasi sabi, blessed are the poor. Bakit poor? Nakita mo hindi makasalanan. Walang pagmamalaki. Eh di dahil nakita mo yung makasalanan, kaya ginahapis. Kung ikaw mismo hindi nahapis, huwag ka na magkakain ng kalo at dadami ko yung matigas ang puso dito. Right? Tama ba? Kaya sabi ng Romans chapter 7:24, what a wretched man I am, who will rescue me from this body of death? Ngayon, basahan natin. English yun. 7 verse 24, na niyo si Pablo. Ganong kahusay ni Pablo? Di ba gan? Isa sa ating pinagpipitaga ng mananampalataya at apostol ng Panginoon ay si Pablo. Pero sabi niya, amang tao ako, sino magliligtas sa akin sa katawan itong may kamatayan? At tinutukoy po niya itong katawan ito yung tinitirhan ng kasalanan. Ano mga kapatid, hindi tayo nararapture? Ang lumang pagkatao ay taglay pa rin natin hanggang ngayon. At yan ang sabi ni Pablo, bakit kayong gusto kong gawin na hindi ko magawa? At yung ginagawa ko, hindi ko gusto. Dahil dito, ang kasalanan na nakatira sa aking katawan, sapagkat walang tumitira mabuting bagay sa aking katawan, ay abang tao ako, sino mapagliligtas sa akin? Siya'y bigat na bigat doon sa kasalanan na nakatira sa kanyang katawan. Amen? Ang isang magandang pagbabago na makita sa iyo sa akin sa mundo. Number 2, different way to esteem sin. Not only different way to esteem self, but also different way to esteem sin. We are being immersed in sin. Amen? Kailan tayo huli nagsalita ng puso sa Diyos? Panginoon, ang dumi ko sa iyo.
Panginoon, ako'y nang lilimahin na anak mo sa dumi ng kasalanan. At ang dumi-dumi ng aking pakaramdam sa aking sarili. Limahin na limahin ako sa aking sarili. Sugdulang ako ka, Panginoon, talagay anak mo. Ang grabang. Pero sugod ko na pwede. Si David, basahin niyo po ang kanyang pagtangis sa kasalanan. Puso sa puso, inihahayag niya sa Psalms 51, Psalms 36, Psalms 33, puso sa puso niya. Ibinupo sa kanyang kaluluwa kung ano yung nararamdaman niya sa kasalanan. Alam mo yun po, magandang makitang pagbabago. Una yung trato natin sa sarili at yung trato natin sa kasalanan. Dapat not like before. Ayun eh. Amen. Number 3, because of different way to steal strength. Verse 5. Ay mo mga kapatid, ang kalakasan ng Kristiyano hindi sa muscle. E paano si Ninong Buni? Lalo naman ang kalakasan ay hindi sa ngipin. Paano naman si Ninong Buni? Hindi rin sa paa, panga ko. Ano ba ang kalakasan? Yung pagiging maamo. Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin niya? Dapat ito tayo kilala eh. Meekness is the reception of injuries with a belief that God will vindicate us. Ano ibig sabihin ng maamo? Yung ang daming namumula sa iyo, ang daming nag-iisip na masama sa iyo, ang daming mo napapaging masama sa iyo. Pero sabi, bahala ang Panginoon sa iyo. Amen? Yung kang nalitiis mo alang-alang sa Panginoon. Amen? Alam mo kapag itinangangaral ng salita na nag-aamin ng kaluluwa, ang dami mong mapapakinggan. Bukos ang gwapo mo. Ang ganda-ganda mo, ang dami mong umulan. Kahit nga gawa na tama ng ginagawa mo, ang dami pa rin maling sinasabi sa iyo. Pero may mapalas silang maano. Ibig sabihin mga kapatid, because of different way to steal strength. Kaya po ang ating kalakasan, hindi yung tayo marunong tumubo. Hindi po ang lakas ng Kristiyano yung magaling tumubo. No! Ang magaling na Kristiyano yung magaling magtiis. Na pinauubaya ng Diyos ang bahala sa kanila. Right? Tayo pa tayo nagaling, ang dami natin sinabi. Right? Kung napasok ka, alam mo kung sino ka. Mas marami pa ang sinabi ko kaysa sinabi ko. Ganyan yung mga taong palawan. Pero yung mga tamang penong Isus, nasapatayan, sinampal, niluran, parang tupa, na ginugupitan na hindi man lang naimig. Tayo. Amen. Ako, pinagawa ko dyan. Kaya yan isa sa akin pinagpibre eh. Kasi ang tunay na lakas, hindi yung magaling kang gumanto. Ang magandang pagbabago na makita sa atin, tayo marunong magpalampas. Halang-halang sa Panginoon. Huwag yung sabihin kahit baptis, hindi na nagalit. Matinding magalit ang baptis. Yun, maamo. No? Pero yan ang sabi ng Bible. Kaya may nakaranas ng alang-alang sa pangalang Kristo at pangalang Kristiyano, tinis niyo ang lahat ng alimuran. Pinalalampas ninyo. Pero ang nagsabi sa akin yun yung pastor niya, ilumpo pang pananampalataya. Pinasa sa kay Maria ko na lang. O kaya papagsalitaan kayo, yay, pastor niya, ilumpo ng pananampalataya. Alumpo pang pananampalataya. Pero pastor niyo doon, kami pumunta kay Naulida. Buhat-buhat ako, kaya kayo. Makala ko na yung buhat pa. Panginoon ko magpababa ka ng abuyo. Ang sarap yung makakita ng mga tao maamo. Amen. Hindi mo kang degree. Ang lagi ng mamamangil
Kaya po, ang sagisag ng mago, masunurin. Pwede naman mukha kang tigre, pero kung masunurin ka, mukha. Pero ikaw yung mago, pero ikaw yung isang masuwa, hindi tigre. Right? Pero maganda makita sa akin yung amo. Because different way to esteem strength. Ito sa Romans chapter 12 verse 19, ano sabi doon? Romans 12 verse 19, nandiyo pa ba kayo? Marami ho bang ginagalit kaya? Sino di ko nakakaranas na kayo laging ginagalit? Ako. Pero tinitiis nyo. Amen? Yung lagi nang inuumang sa inyong kilikili, talagang nakakagalit nyo. Ha? Wala tuloy yung natin. Ano sabi ng 12 verse, ano yun? 19, ano sabi dyan? Huwag kayong mga higantihan. Yan pa yung mga amo. Amen? Tingaro ka rin sa kung ginawan mo ng ganito. Tamaan ka sa ng kulog. Hindi lang ako mo. Wag sana. Alam mo, bakit hindi siya nagbanta? Yan po mahirap sa atin. Yan, alam mo, pag nakikita ito sa atin, madaling mamimili sa atin. Kasi ito yung magandang pagkakaibang dapat nakikita sa atin. Ano sabi niyan? Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos. Bagay ka rin. Sige, ginagawa mo masama, bahala ka sa'yo. Amen? Sinabi mo akong bugi. Turihin ang Panginoon. Amen? Ginagawa mo ka masama. Ay, magkakasala lang ako eh. Kung hindi galit niya ako, bahala doon sa iyo. Sabi nga ni Pastor Debegay, parang iba tayo kumaningin. Sino pa nagkala? Ikaw naman, namutol na ng lingig. Kaya Diyos pag naningil, patas lang. Right? Sa Psalms 37, tingnan niyo po sa Psalms 37. Ito po yung mga magagandang pagbabago na dapat nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Tama? Right way to esteem self, right way to esteem sin, and then right way to esteem strength. Alam mo, ang strength hindi nakikita sa muscle yan. Yan po yung kung paano ikaw ay tinitis mo yung mga sakit at pinagpapa sa Diyos mo. Tinamahan ka na salita ng Diyos para na-personal condition mo. Amen. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasampahan. Di managhili ka man sa kanila, nagsisigawan, ginhawa ng kalikuan. Alam mo, isa na rin yung kamuhan yung gang, hindi ka nagmamadaling mayaman dahil yung mga unbeliever ay inaayama kahit masama. Sa pagmamadali mo, hindi ka nagbigay ng tithes. Hindi ka nagbigay ng offering. Nagbigay kasi nakihili ka na eh. Naiinggit ka na eh. Hindi ka naman magtiis, magantay ng tamo para magpalaya ng Diyos. Right? Ano ba sabi niyan? Sapagkat sila yung madaling puputulin gaya ng damo, mapatutulin gaya ng sariwang damo. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanilang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Huwag kang masyadong mahilig agad doon. Mag-taste ka muna, magsikap ka muna, magpakaligaya ka muna sa Panginoon. Ang Diyos may hindi kontra doon eh. Mahingit ka na doon sa mga bata, may boyfriend pa. Ayan, believer yun eh. Right? Mahingit ka na doon sa mga gandang bahay, paano ninakaw yun eh. Mag-taste ka. Amen. Huwag kang hingit eh. Huwag yung sasabog ang dibdib mo, galit ka na. Patay, mga yun, meron kami pala. Eh baka sila masipang ikitama. Right? Amen. Ano ba sabi niyan? Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin at Kanyang palalamasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katalangan at palihang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Pagtiwala mong lahat at maghintay ka sa Kanyang may pagtitiis. Talagang mag-antay na may pagtitiis siya. Ay magtiis ng isang araw maganda ang nasa iyo. Kasi may malwa na papunta sa iyo. Walang magaling-galing. Tama, pinagtisan ako. Ngayon kasawa. Kantay-antay niya ko, hindi nga papunta sa kanya saksakan ng galing. Amen? Number 4,
Wala tayong mahaba ito, kaya binibis-bisa mo na. Because of different way to esteem strict way. Because of different way to esteem straight way. Tingnan po natin ang chapter 5 ng Matthew. Ay po mga kapatid, dito dapat tayong makakilala kung ano yung tamang landas. Yung kakaibang landasin ng buhay. Amen? Because of different way, ibang umistima sa tamang landas ng buhay ng Kristiyano. Dapat tayo kilala. Amen? Ano sabi ng verse 6? Mapapalad. Verse 5 pala yun. Ba't ako yung nagkamali-mali din eh? Verse 6 pala, verse 6. Yan, sabi niya. Mapapalad ang nangagugutom. Kaya may gutom na. At nangauuhaw saan. Ito yung magandang pagkakaiba ng Kristiyano. Are you okay? Ang tao pagka nakikita kasalanan, mabigat ng kasalanan, di siya mag-murmur. Then, wala siya may pagmamalaki kundi magtiis. Yan ang kanyang kasalanan niya eh. Pinagtiisin ng Panginoon. Dapat siya marunong di magtiis. Dahil pagkatapos dito, siya ay magkakaroon ng pagkakuhaw. Alam mo ang taong pagod sa kasalanan? Kuhaw yan sa katwiran. Amen. Amen? Kaya hindi kuhaw sa preaching. Yan hindi pa pagod sa kasalanan. Tama? Tama ba? Oh. Kaya sabi, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran. So, ang ibig sabihin, ano yung magandang distinction? Yung different way to esteem, straight way. Yung magandang landasan ng buhay. God's people are convinced of their spiritual poverty. They are convicted about their sins and the sins of their people, so that they mourn over their wickedness and they exhibit genuine meekness, humility, and gentleness because of God's work in their life. Then, God's work of conversion in them has produced a new basic desire, so that whereas they were the enemies of righteousness, now they hunger and thirst for righteousness. Dating ayaw nila sa katwiran, ngayon ito yung kanilang kinabubuhawan. Ayaw mo ang magandang kakitaan sa ating pag-iiba. Ang gusto natin lagi yung tama ang buhay. Amen? Ang tama ang buhay, paglinggo, ang mga anak ng Diyos nasa simbahan. Yung mga unbeliever, kahit tayo dinamig, halata tayo iba eh. Pero mga ito magkaligay, wala sa nilang bahay. At nasa beach. Amen? Kayo tayo uhaw pagkalinggo. Mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran. Because of different way to esteem. Alam mo mga unbeliever, sa kanila yun naman ay ginagawa din, pero wala sa kanilang pagpapala na yan. Nang tayo unbeliever, tayo may nasimba rin, pero hindi mo mahalaga sa kanila. Hindi ganun tayo umistima. Tama? Pero pag kayo believer, iba na ang pag-istima mo sa gawain tama. Mataas na ang tingin mo dyan. At yan dapat na nakikita sa atin pag tayo nag-aalay ng kanan. Amen? Kasi ang target, ang pinakapanok tulang dahilan ng pag-aalay mo ng kaluluwa, dalhin mo sila dito. Eh paano kung ikaw mismo umistima sa gawain tama ay hindi kayo? Ano yun? Tama? Mahalaga na ho ba sa inyo ang gawain tama? Kinauuhawan nyo na ho ba ang gawain tama? Kinagugutuman nyo na ho ba ang gawain tama? Yan ang magandang makita sa atin. Pero itong mga ubabis na, di walang kaumay-umay maghapon ko sa mimba. Eh di ba rin ang pagsabihan, mukha titisin mo yun. Kasi yun lang dapat makita, yung kakaiba talaga. Amen? Kapag may umaga na, may gabi pa, may prayer meeting pa, may isang araw, uusikin ka. Ay ano, sabi din talata, mapalad yung pinag-uusikan dahil sa aking pangalan. Diyan ka nakikita, ikaw ay Kristiyano nga. Amen?
Oh. Eh ngayon, nakakalungkot eh. Nakupo. Itsura pa lang natin, parang di makakain ng kalo eh. Pag nasa kawain, ikaw manok. Right? Tama? Pero pa sa TV, kung makairit eh, tanggal ang ngalang-ngalang eh. Pati pustiso italsin. Ay, iba yung ibang kulto. Napapagkamalan mong totoo. Dahil di gutom. Para ba kasi sabik na sabik sa kanilang fellowship, sabik na sabik sa kanilang gathering, sabik na sabik sa kanilang paglilingkod, tapos Kristiyano. Sabik na sabik mawala. Sabik na sabik hindi nagbabasa ng Biblia. Ano mga batay ang magandang kakitaan sa atin, yung tayo buhay na buhay sa gawain ng Panginoon. Tayo yung taong gutom. Ay, mananabig yan. Hey, ito pa harap-harap. Yan ako'y gutom na. Yung uhaw na uhaw. Ay, mananabig yan. Hindi ka makita sa iyo sa gawain, ganyan. May ko sa'yo, makakaamay ka ng ato. Eh, kumusta kaya tingin nila sa iyo? Amen. Ako, pare-pare na sa buhay. Ano nagpapagupit? Ikaw pala may baptist, di mo ka nahayayakan. Yan, ako nakakutol. Ano, walang buhay. Amen? Then number 5, because of different way to esteem sympathy. Because of different way to esteem sympathy. Ano sabi ko ng verse 7? Mapapalat ng mga mahabagi. Kakaibang sumimpatya o maawa ang mga tunay na Kristiyano. Right? Ito yung nag-uugat kasi sa kamalayan mo, sa iyong sarili ko. Kanya, ang awa ng mga unbeliever, sa physical lang, walang pera yun. Amen? O walang pagkain yun. Pero ibang maawa ang Kristiyano, naku pa yung pera na yun. Right? Pati nga mayayaman, kinakaawaan natin pag hindi Kristiyano. Sa unbeliever, na nakakaawa lang yung hindi makalakad, hindi makakita, hindi makarinig, minsay na uutang. Kanta na pala yun. Okay, hindi ka? Ganyan lang maawa ang unbeliever. Pero tayo kahit mayaman, kinakaawaan natin. Iba rin tayo umistima pagdating sa simpati. Tama? At ganyan po ang mga dapat Kristiyano maawa. Eh dapat ang kinakikitaan sa atin. Sana magandang dumating isang araw na hindi na naimig yung nahingi ng tulong dahil naramdam mo ng nangangailangan siya. Amen? Marami tayong kapatirang nahihirap. Hindi lang makahingi ng tulong. Pero sana tayo makapansin. Amen? At ang larong maraming taong nahihirapan ay mga taong di paligtas. Kaya mayayaman. Kaya pinakakaramdam niyo. Kaya sabi, mapapalad yung mga habagin. Yan ang magandang makita sa akin. Dahil ang tunay na mga habagin, magkakaganong kaluluwa. Tama? Kaya mas malalim kasi nakikita mo yung dati ng kalagayan dati na kung hindi kinaawakan ng Panginoon, gayong kabalik. Tama ba? Oo. Tayo yung mga nakasurvive, nakakita mo ng yung naglalagay na lang ng microphone dahil muna sa dalamunan. Ako nakakaupo sa tulong ng nakawasapong ng tuwa. Alam mo bakit siya ay nag-dedicate ng buhay para tulungan yung mga addict sa sigarilyo? Kasi buhay niya yung dati. Kaya mas malalim dapat ang pagkahabag mo sa tao. Lalo sa pangailangan ng kaligtasan. Dahil buhay mo dati yun. Amen! Amen! Yun na may nakikita na sa atin. Nakikita ho ba yun sa atin? Then number 5, 6. Because of different way to esteem sincerity. Verse 8. Ano sabi ng verse 8? Nandiyo pa mga malapit na ako matapos. Ano sabi ng verse 8? Papapalat ang mga may malinis na puso. Alam mo, dapat dito tayo kilala sa pagiging sincero. Amen? Ano yung kapaliwanag ko yung malinis sa puso? Hindi naman sinless. Nga hindi lamang,
kahit anong mangyari, ang iyong loyalty ay nasa tunay na Diyos. Hindi mo kayang ipagpalit ng Diyos kahit hindi nang hihina. Kahit ikaw minsan ay napapagtagumpayan ng kasalanan, nawawala sa iyo yung kagalakan at assurance of salvation. Pero alaman mo na walang kapalit si Kristo sa iyong puso. Yan po ang sincere, yan po ang malinis sa puso. Kasi wala naman sinless na believer. Amen? Pero ang maganda sa atin mga kapatid, yung talagang tayo ay kinakikita ng mga tao na ibang tumarato kung ano yung katapatan. Right? Are you there? Nasabi po ng banal na kasulatan, doon po sa... Yes. Walang Kristiyanong hindi nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin ng ating puso ay hindi malinis. Ay ibig sabihin kasi ng malinis, meron kang strong loyalty to Christ. Amen? Then number 7. Verse 9. Ano sabi ng verse 9? Mapapalad ang mga mapagpayapa because of different way to esteem struggle. Because of different way to esteem struggle. Struggle, that means a physical or emotional fight between usually two people. Ano kapatid, ang Kristiyano, dapat ito tayo makilala. Ibang umistima ang mga tunay na Kristiyano sa samaan ng loob. Tama. Amen. Mayroon kay Kristiyano, huwag kang promotor ng samaan ng loob. Peacemaker ka eh. Right? Salamat po. Dapat tayo dito kilala. Kaya hindi po ng Kristiyano ang kakaiba dahil tayo na kay Kristo. Hindi tayo tinitiringan ng sama ng loob. Kasi ang tawag sa Kristiyano, peacemaker. Saan ka nakakita ang peacemaker masama ang loob? Ikaw mismo nag-aanap ng gulo. Amen? So we have different way to esteem struggle. Iba tayo kumistima. Ayaw natin ng labanan. Ayaw natin ng sama ng loob. Kasi tayo ay peacemaker. Nakakalungkot pag tayo nakakakain ng kaalaman, hindi si Kristo nasasabi kundi sama ng loob. Kay pastor, sa kuya, sa ate, kay mami, kay dati. Amen? Eh kaya pala sa papisi, away-away, di. Ako, hindi pa ako pupunta niya. Right? Amen? Kaya pa rito ay masaya sa isa't isa. Now, give your smile sa iyong madalas. Bigay nga niya yung smile. Can you say, huwag lang sa opposite na, I love you sisters in the Lord. I love you brother in the Lord. Peacemaker eh, di ba ga? Hindi manggagawa ng isda. Manggagawa ng kapayapaan. Kasal kung kilala ka sa gayaan, yan ang lalakad ng strap mo yan. Sa husay ng tao niya, eh, walang hindi kasunduan. Pati pagbibiting kasunduan yan. Amen? Pati yung mga rajay kasunduan na yan. Nasa abangay mo. Amen? Kaya ba mga merit, masaya sa isa't isa? Parang labas sa ilong. Kaya ba mga merit, masaya sa isa't isa? Kayo YS, masaya ba kayo sa isa't isa? Kayong people, masaya ba kayo sa isa't isa? Sa inyong pamilya, kayo ba'y magkakapatid, masaya sa isa't isa? Amen. Kayo bang mag-asawa, masaya sa isa't isa? Amen. Kayo bang maghipag at magbayaw, masaya sa isa't isa? Kayo bang magbiyanan, masaya sa isa't isa? Alam mo, kaya ba galing mo mag-akin ng kalaw, magturo, pero ikaw rin bangayan ang bangayan. Amen? Right? Hindi mawawala yan. Pero sabi ng Biblia, huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Minsan, 3 taon na yun. 10 taon, lubog na ang araw, eh, galit pa rin. Kami mag-asawa, kami yun. Napakasweet na yan sa malimit ng kabata. Pero wag na. Baka kaya kami padalawa ng aming anak.
Mahirap yung pagka-away pati. Nakakarami ng anak niya. Amen? Then last, because of different way to esteem suffering. Verse 10 to 12, ano mo sabi dito? Verse 10 to 12, ito po yung kakapos na po sa mapapalag ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Amen? Alam mo, ibang ang estima ang Kristiyano sa paghihirap. Sa atin, ang pag-uusig, hindi ang tunay na kahirapan. Sa Kristiyano, ang kahirapan ang kasalanan. Pero pag pinag-uusig, magpasalamat ka sa Diyos. Ibig sabihin, buhay kang Kristiyano. Right? Yan po sabi naman, kasi nakakalungkot ka, marami Kristiyano, di na inuusig, kaya mapalag ka pag kinuusig. Sabi, verse 11, mapapalag kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng masasama. Kayo kaya tayo kayo punta po na sa church dahil maraming po dito, lalo ni pastor. Ay kaya wag kang, deadline mo yan kasi hindi naman totoo. Diga, pinagwiwikaan kayo ng masasama. Okay, nasabi talata dyan, mapapalag kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-sari masama, nagpapawang kasinungalingan. Yan ako po, di sinungalingan. Dahil sa akin. Eh, talagang wala tayong ginagawa masama, masama tayo. Kaya maging sa estima, yung suffering, iba pa rin tayo. Tayo inuusig na, masaya ka. Sila wala man nausig, malungkot. Alam mo, bago sinalitang tayo asin at liwanag ang ilaw, yun po ang panuntunan, the beatitude. That must be our attitude. Amen? Inuusig. Sino po dito ang inuusig? O ba, si ikaw ka? Yun. Sino dito ang inahadlangan ng sumimba? Tapos nga po ang kapatid dito ang pinagbabawalan ng sumimba. Ang inay, linig, totoo po yan. Abay, mabigat po ang bantada yan. Panalangin natin. Kasi pagka daw siya hindi sumimba, mawawalan siya ng puging asawa. Ayun o. Sino ba dito yung pinagbabawalan ng pagsimba? Mga aulida. Oh, mapalag kayo. Amen? Sino ba lang yun? Masasaan kayo. Amen? Ama. Pagka ganon, tawagan niyo si Andre, ako, o si Namatito, paliliwanag natin ang ayos. Yan, kundi pa rin, talaga ang liwanag at dilim magkaiba. Amen? Kaya nung kayo walang kausig-usig, hindi pa kayo makasimba, ay tabing sila. Amen? Ito mga ito, kaya ito unawa niya kung bakit isa ng mga ulila, walang prayer meeting, pinagbabawalan ng kama. Ang inailinig kung bakit isa na walang linggo, o ba yung bata ay, okay lang mo ba sabihin? Ay magbibigti daw yung asawa pag hindi tumigil. Ay masama namang makabalita ang kain dahil sapagkat din ang inailinig ng bigti. Di pinagbibigyan muna para sa magdala, pero di pa rin makatiis. Dahil Kristiyano. Amen. Amen. Ganun tayo. Diyan dapat tayong makakilala. Sapagkat pag ganyan ang ating buhay, makakaagay ka. Pero pag ang ating buhay, dilim pa rin, wala pa rin lasa, walang galing. Tayo yung po tayo. Manalamin Diyos sa langit. Medyo mahaba ang utos. Pero wala po kami magagawa. Yun po ang dahilan ng pagliwanag ng ilaw. At yun din po ang dahilan ng pagkakaroon ng lasa ng kasigit. Yung kami merong different way to stream, self, sin, strength. At yung ilan, kami dapat ay kakaiba sapagkat kami ngay ilaw. Kami kakaiba sapagkat kami ngay kasigit. Kami kakaiba sapagkat kami ay nabay Kristo. Habang tayo na ngayon mo nakabigil. Kung gusto mo lumiwanag, patuloy na iyong buhay. Patuloy natin ipanalangin yung mga dapat kakaibang pagtingin, pag-estima natin. Dahil pagdating sa ating sarili, pagdating sa kasalanan, pagdating sa kalakasan, habang tayo pinakayuko na kabigil. Ang ibang buhay, kapanipaniwala pa sa mundo. Kung hindi, Diyos ka,
and pray. At kung gusto mong mas lalo ng kapanipaniwala, nakapin mo ang lahat ng katotohanan ng pinakita. Ngayon umaga. Sapagat mahalaga ang buhay na lumiliwanag para tayo makapagkamit ng kahalaga. Sana iba na ang trato natin pagdating sa sarili. Tingin natin sana yung sarili, wala. Tayo kinawaan naman. Tayo ay makasalanan, kaya tayo ay nagbibighati. Kaya tayo nagugutom. Iba na rin ang ating tingin sa landas at patuwid. Hindi na pakiwari ang ating pinapakaramdaman, kundi nauuhaw tayo sa katwiran at nagugutom sa katotohanan. That's the way we give life to the world. That's the principle we ought to take and embrace and inculcate to ourselves. Para tayo magliwanag, magbigay ng liwanag ng kakaibang buhay. If that is your prayer, just come. Huwag natin tingnan ang ating sariling isang bagay. Tingnan natin ang ating kasalanan ay mabigat. Tayo mauhaw sa katwiran. Tayo magtiis alang-alang kay Kristo. Para namin Diyos sa langit, salamat po ng marami. Ang pagliliwanag sa mundo ay pagpapakita ng buhay na kakaiba sa mundo. Kakaiba ng pananaw, pag-istima sa sarili, sa kasalanan, sa katwiran, sa pagtitis, maging sa mga kahirapan, maging sa sama ng loob. Kami ay peacemaker. Kami ay magandang patotoo sa mundo kung kami ay ibang magtangan ng sakit ng damdamin at kalooban. Hindi namin pinamamalagi sa loob. Ito'y aming inililibig, pinaiiwanan, isinasamang ipinalulubog sa harap. Sapagat Panginoon, kami ay liwanag. Kami ay asin na dapat nagliliwanag upang makita nila ang aming buhay at mabuting gawa upang luwalhati nila ang Diyos. Pala niyo po lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus.